Ito ang latest update sa kaso ng kasambahay na si LV Vergara, ang di umano'y binulag at minaltrato ng kanyang amo. Dating kasamahan sa trabaho ng kasambahay na si LV Vergara, inilabas ang baho ng kanilang amo na si Franz Ruiz. Lumantad at nagbigay na ng sinampaang salaysay ang dating boy na nakakita mismo sa matinding kalupitan na dinanas ng kasambahay na si LV Vergara. Iginiit niyang sinabihan siya umano ng amo na magsinungaling at idiin si LV. Napilitan siya umanong magsinungaling dahil takot na mawalan ng trabaho. Matatandaang sa Senate hearing noong September 5, 2023, itinuro ng dating amo ni LV na si Franz Ruiz na ang kanilang boy sa tindahan na si alias JM ang nambubugbog sa kasambahay na si LV Vergara. Sa paglantad ni alias JM sa Occidental Mindoro, pinabulaanan niya ang paratang. Handa na rin siyang tumistigo para mabigyan ng hustisya si LV. Base sa kanyang sinampaang salaysay, madalas murahin at pahiyain ng among si Franz si LV. Nakita rin niya na sinasapok sa ulo si LV. Ayon pa sa kanilang ibang kasamahan, nagagalit umano ang amo kung hindi malinis ang bahay at hindi nakakapagpainit ng tubig na pampaligo ang kasambahay para sa kanya. Nakita rin niya na inuntog ng amo ang ulo ni LV hanggang dumugo. Pinagpapalo ng sandok at tinatalian ang kamay ni LV. At nitong August 22, pinasulat siya umano ni Franz ng mga imbentong salaysay, gaya ng pagsapok niya kay LV, pagsunog ni LV sa washing machine, paglagay ng kalawanging pako sa heater ng tubig, at paglalagay ng buhok sa pagkain na ginawa umano ni LV sa selos. Pinalagay din umano ni Franz na may gusto si LV sa kanya at pinasok siya sa kwarto at pinaghihipuan. Dagdag pa ni alias JM, 7 silang empleyado na pinilit mag-imbento ng salaysay. Tinutuntunan ng CIDG Occidental Mindoro ang mga pangalang binanggit ni alias JM, ayon sa pahayag ni Police Major Manuel Nacar Jr. Yung Robio parang nasa Manila na rin siya. May agreement na siya kay Senator Bato na willing siyang humarap sa Senate hearing. Si Patrick, hindi pa namin nahahagip. Yung dalawa, nakausap na namin. Yung mag-asawa, nasa Palawan din siya. Kaya lang, nag-hesitate silang magbigay ng statement, ani Police Major Nacar Jr. Tinatawagan at tinitext ni Franz para sa kanyang panig, pero hindi siya tumutugon. Ilalagay rin niya si LV Vergara sa Witness Protection Program pagkatapos sa tangkang pagpatay sa testigong si alias Dodong. Sinisimulan na yung proseso. May mga confidential matters din. Di natin pwedeng sabihin sa ere para na rin sa seguridad ni Manang LV, ani Senator Francis Tolentino. Samantala, nagpaliwanag ang dating abogado ni LV na si Attorney Jovito Gambol sa biglaang pagbibitiw bilang legal counsel ni LV Vergara. Ang hindi pagkakaunawaan sa isa sa mga kapatid ni LV Vergara ang dahilan ng kanyang pagbibitiw. Walang pwedeng bumili sa akin dahil hindi ako kayang bilhin. Hindi rin ako pwedeng takutin. Kasi unang-una, Batanggenyo ako. Hindi rin pwede akong bantaan kasi hindi obra sa akin yan. Talagang ang dahilan ko lang ay masyado akong na-frustrate, na-disappoint, na-dismaya sa aking nasaksihan. Magsasagawa muli ng pandinig ang Senado sa kaso ni LV Vergara sa Martes. Tatayong main lead counsel ni LV Vergara ang mga abogado ng Philippine Legal Justice Center.
Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.